Hello, hello. No sound pala ako. No sound ha. 10 minutes na pala ako, sayang. Ulitin ko. Itong mali ko talaga. Itong laging wala kasi akong assistant eh. Ako lang, isa wala naman ako pang sweldo. Pagpasensya, ulitin natin. Ladies and gentlemen, ang ating topic po sa ngayon ay itong si Director Jaime Santiago. Siya po ay nagsumiti ng irrevocable resignation kay Pangulong BBM. At ang kanyang dahilan po, may mga naninira sa kanya na ayon sa kanya, yung paninira ay paulit-ulit na nangyayari at nagsimula mula noong May 2025 noong siya ay nagsumiti ng courtesy resignation. So, patuloy ito ng patuloy, hinayaan niya lang niya. In other words, nagkaroon siya ng polisiya sa buhay na huwag mo na lang pansinin. So siguro mahilig kumanta si Jaime Santiago ng kanta na huwag mong pansinin ang naninira sa iyo. Ang problema, siya yung bumigay. Hindi na daw niya makayang tanggapin yung mga kwento kasi ayon sa kanyang sinulat, ang kasinungalingan na paulit-ulit na sinasabi ay maaring tatanggaping totoo ng ibang mga tao. Kaya basahin natin po itong balita na nilagay dito sa Politico, no? I-update natin sa stukan. Ito po, si Jimmy Santiago nag-resign. At nung nag-resign siya, ito nga, sinasabi niya, yung sinabi ko kanina, yun ang sinabi niya dahilan. So, despite the fact, ang tinuturo niya na malapit, binanggit niya sa kanyang resignation ay detractors and those who have sinister interest in my position incessantly make moves to blemish my reputation. To my mind, lies, if repeated over time, will give a semblance of truth, Santiago wrote. I cannot allow this seemingly orchestrated move to blacken my reputation, which I molded through the years. Santiago asked that his resignation take effect immediately upon the appointment of his successor to avoid disrupting the smooth flow of operations. The outgoing NBI chief mentioned the recent arrests of former San Simon Pampanga Mayor JP Punsalan and former TV Albay Councilor John Brown in separate entrapment operations this month as proof that he shares Marcos' push to stamp out corruption. Both men were nabbed for alleged extortion, although it remains unclear if the cases are linked to Santiago's resignation. During his 5-year-long tenure, Santiago said he worked to rid the agency of scalawags, removing earring officials and abolishing one unit as part of his internal cleanup. With my experience as a former police officer, prosecutor, and judge, I steered the Bureau with my best leg forward, regaining the trust and confidence of the Filipino people and the media. Tama man naman siya. Tumaas ang tingin ng media sa NBI nang dahil sa ganon. So, ngayon, kung yan ang sinasabi niya, na binabanggit niya, ito po, mahirap po sa lahat ng trabaho ng NBI ang manghuli ng mga tiwali, mga korap. Ang hinuli niyang nakaraan ay korap. Ano ang kaso dito ni San Simon Mayor Punsalan? Ang kay San Simon Mayor Punsalan ay yung patungkol sa uh, hinihingi niya, in-extort ang may-ari ng ng steel manufacturing plant diyan sa San Simon, Pampanga. At saka si John Brown naman, anong kaso? Yun, alamin natin. Sa TV Albay naman, na si Councilor John Brown. Ano ba kaya ang kaso niya?
Yan, entrapment operations. Ibig pong sabihin, pinakita lang ni Jimmy Santiago ang pinakamabisa na panlaban sa mga korap ay entrapment operations. Si Mayor Abondio Punsalan Jr., San Simon, Pampanga, ay saradong bata ni Bong Pineda na gambling lord na mister ng gobernador ng Pampanga na si Lilia Pineda at tatay ng vice governor ng Pampanga na si Dennis Delta Pineda. So ang kaso ni Mayor Abondio Ponsalada tinrabaho ng NBI ay nanghingi siya demanded 30 million upfront na down payment sa 50 million na hinihingi niya na installments mula sa may-ari ng steel plant kapalit ng mayor's permit para magpatuloy na mag-operate ang steel plant. So the arrest site, he caught accepting bribe money at Cafe Mesa, Clark Freeport Zone. So additional findings, the security personnel of the mayor were found with unlicensed firearms and ammunition. So charges filed, violation of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At saka siyempre mga illegal possession of firearms pa. Tapos si John Brown naman ng TV Albay ay nag-extort ng 320,000 mula sa quarry operator na for the release of one transport permit. Permit din ang dahilan. So, Modus initially used a middleman, then personally demanded the kickback, threatening delays if payment wasn't paid. Arrest site, nabbed during the meet-up in Barangay Miisi, Daraga, Albay. Charges filed, robbery, extortion, and violation of RA 3019. Both arrests were conducted by the National Bureau of Investigation through coordinated entrapment operations. These cases underscore the government's intensified crackdown on corruption at the local level. So, no doubt, kapag ito po ang proseso na gagamitin, panlaban sa mga flood control, mga politicians, magiging epektibo ito. So, ano ngayon ang magiging reaction ni BBM nito? Sana nakikiusap ako kay BBM kahit na lagi kitang tinitira. Huwag niyo pong tanggapin at pakiusapan si Jimmy Santiago na magpatuloy siya sa kanyang trabaho kasi siya lamang po, so far, excellent po ang resulta ng mga trabahong ginawa niya. Although may mga kapalpakan minsan, pero in the general scale ay maganda po mga nagawa niya. Tapos ang isa pa siguro ay sa tingin ko may connection po ito kung bakit siya gano'n napundi. At nagsimula ito kasi noong nag-submit siya ng tinatawag na courtesy resignation noong May 2025. At siyempre pa, sino may gusto dyan? Sino ba na bumabanat sa kanya? Eh di ang gustong pumalit sa kanya. Sa ngayon, ang pressure sa kanya siguro ay mas matindi kasi bakit? Ang itututok sa kanya sigurado ni BBM kasi in fairness to BBM, I'm happy that he announced his investigation kahit sabihin natin lumalabas na palpak talaga si BBM pagdating sa pag-implement ng program. Pero the fact na siya na nga mismo ang gumagalaw na para investigahan is good enough para mabawi niya yung kanyang kapalpakan. At ang tingin ko, si Jimmy Santiago ang i-assign niya na mag-imbestiga. Kasi hindi mo pwede ibigay sa mga congressmen ang pag-imbestiga. Kasi sila rin ang matatamaan. So sino bang corrupt ang mag-investigate sa corruption laban sa kanya? Wala. So in the same manner, may mga report din na sa Senate ay mayroon din mga corrupt. Tinuturo din kagaya kay Chis Escudero, kay Joel Villanueva, kung sino-sino pa, si Grace po, na involved din sa Singit Gang na para sa 2025 na budget. So with that, I am just hoping and praying actually, na sana hindi tanggapin ni BBM ang resignation ni Jaime Santiago at pakiusapan niya kasi so far so good. Si Jaime Santiago lamang po pinaka-the best performing cabinet man niya. Si Buing wala yon. Dapat ito pa nga mag-appoint. Dapat mag-apply ng ombudsman si Jimmy Santiago. Mas gusto ko, I'm calling on now Mr. Jimmy Santiago to please
pwede ka pang humabol. Mag-apply ka sa pagka-ombudsman kasi iyan ang mga quality mo ang kailangan natin na magiging ombudsman. Yung tapang nandyan. Yung wala kang kimi na mag-resign kung ayaw mo, yan nandyan yan. Yan po ay indikasyon na ikaw ay independent-minded at hindi ka sumasandal sa taong nagtalaga sa'yo. Yan po ang tunay na karapatan at kailangan natin na hindi masyadong matalino yung ayaw ko na matalino tapos takot naman. Ang dami kayong matatalino nag-apply pagka-ombudsman pero duda ako pa sa kanilang katapangan. Kagaya si Justice Gairlan, si Justice Pete Eco, wala yun, corrupt yun. Si Justice Mario Lopez. Maraming, ibig sabihin, pataas na pataas pa ang pagtingin sa opisina ng ombudsman kasi ang nanggaling mismo sa Supreme Court ay gusto magpapatalaga sa ombudsman. So in that case, I am calling on BBM. Siya lang makapag-decision. Please, kung ayaw mo siyang bitawan, sana pakiusapan mo na kung pwede, mag-apply na lang siya sa ombudsman at ilagay mo siya sa ombudsman. Kung ayaw niyo siya ilalagay sa NBI. Pero sa NBI ay marami na siyang nagawa na lansag na mga corrupt na mga opisyal. Kailangan padamihin. I-operate na lagi ang NBI, lagi po sa corruption, entrapment lamang po ang katapat niyan. So, magandang umaga po. Sigurado po ako na kailangan ni BBM si Jaime Santiago para sa masusi at maganda at epektibo na investigasyon sa flood control projects. So mag-shout out na lang po ako. Pasensya kayo nung first 10 minutes ko kanina, wala pala ako microphone. So mag-shout out na lang mo ako, no? Good morning sa inyong lahat. Si Bulate, good morning po sir. Sayang naman Bulate, no? Ron TM, no audio. Pero ang gagawin ko po ay tanggalin ko yung portion na 10 minutes na walang audio at i-finalize ko na yung may audio na lang ang marinig ng iba na sa replay. Eduardo Galimba, good morning Dr. Toto. Kasi may problema yun po. Ang problema ko hindi ko po na-on. Angel Kit Changcom Electronics. Live po ba to? Live po. Pero anyway, na-switch on ko na po yung aking mixer. Bulati, full volume na po ako. Sige, okay lang po. Ako may kasalanan. Changcom Electronics, hindi ata binabasa. Hindi ko nga nabasa. Pasensya na kayo. Oknek, good morning. Mary Ann Yolanda Hernaez. Kaya sa sunod, ugaliin ko na magbasa muna ako ng comment bago ako pag-proceed. Off and on, still no audio, okay? Changcom Electronics, pasensya niyo pa talaga ako. Melchor Peñalosa, wala po sound. Okay? Si Argo, okay, si SN, okay, tapos Jerry Diazes, Bernard Magtibay, masyado po malakas sound naman, no? Wala audio, wala pang audio. Sound check po. Walang sound, okay? So, Brutsa Barutso, shout out, Dr. Toto, all loud and clear, check, thank you po, salamat po. Conrado Alipio, Jenny Bumagat, Sir Toto, sa yung wala po kayong audio, okay, Lichan, good morning po. Tony Toto, like dan po. Paki-like na po, paki-subscribe. Iyan na po ang magpapabigay ng inspirasyon sa akin para magpapatuloy. Mag-investigate po rin ako at para malaman ng publiko kung anong issue sa ating bayan at kung malaman din ng publiko kung anong talagang batas na dapat tingnan para sa pagresolba ng mga issue na kumukulob sa ating bayan. Bernard Magtibay, meron pa po tayong Mayor Magalong, siya dapat makipagtrabaho siya kay Jaime Santiago. Tapos tsaka experience si Benji Magalong, dapat kung abogado lang siya, dapat mag-apply sa ombudsman. Kasi sa CIDG siya nanggaling at may integridad. Brutsa Barutso, dapat third party mag-investigate, hindi yung connected sa mga taga-gobyerno. Sa bagay, tama nga ka naman. Ako nag-apply po ako na investigator. Ako pong i-appointin nyo na investigating char sa kasi unang-unang qualification ko, engineer ako, civil engineer. Tsaka perfect mga proseso niya, alam ko paano gumawa ng mga proseso sa mga programa, sa mga bidding. Alam ko na kasi nag-abogado din ako, 'di ba? So, yan lang po. Paabot ko kay Mr. BBM, I'm applying to be the chief investigator, fact-finding investigator para sa
lahat po na flood control projects. Glenoy, wala pang pag-asa ang kaso pinili Attorney Respicio kay Comelec Chairman Garcia, muro-muro ang nangyari. Ay, yeah. Anyway, magdasal na lang po tayo. Barutsa, perfect fit po kayo sa position. Dok, Toto, sana makikita ni BBM yan at hindi rin ako, sinisiguro ko si BBM, kapag nilagay mo ko dyan, hindi po ako susunod sa iyo kung ano man mga bulong-bulong mo, maliban na lamang kung makakatulong sa investigasyon. Okay po, hanggang dyan lang muna tayo at ayusin ko ang aking video, tatanggalin ko yung portion na walang sound. Okay? Kasi yung probinsyano, birahe sila Toto Idol, magaling na abogado. Kaso Dinisbar, di pwede sir magandang magalong tahimik. Siya panahon ni Tatay Digong. O sige, ayan yan naman ha. Okay, so magandang umaga po sa lahat.